Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So una sa lahat, ipiplex ko po sa inyo mga screen itong picture ni Jose Manalo and syempre ni Miles Ocampo. Sila pong dalawa ang kinaiinisa ng ilang Dabarkads natin pag Bulaga Olympics na. Ngayon, ano po ang sabi ng isang page dito? Basahin natin. Sa larong ito, sila Mayor Jose at Miles yung pinaka-honest player. Why? Silang dalawa lang yung pinapakita yung kalokohan nila sa laro na kahit alam nilang madaming maiinis sa kanila, na mabababaw ang pangunawa, tuloy lang sila sa napasayahin at buhayin yung laro. Samantalang yung ibang player ay patago at pasimple yung kalokohan. Kaya hindi napapansin ng mga sumusuporta sa kanila dahil ang nakikita lang nila is yung lantaran, ang kalokohan, which is Jose and Miles. At the end of the day, magkakaibigan pamilya yung mga yan at bati-bati sila at tatawanan lang nila yung mga nangyayari. While yung mga nang babash at nanguhusga sa dalawa ay hindi matahimik sa sama ng loob dahil sa kababawan nila. Simple lang ang solusyon para di kayo ma-stress. Try not to be nega at huwag kayong manood. YOLO, you only live once. Peace yo. So ayun, may patama po ang isang page ng Dabarkads natin dito po sa mga bumabash kay Miles and Jose Manalo. So, totoo naman po kasi na nagpapakatotoo lang sila Miles and si Jose Manalo. Parang kung baga sila yung bumubuhay ng show, sila yung bumubuhay ng inis ninyo at galit, ganon, para magkaroon syempre yung show or yung segment ng buhay. So, para hindi maging boring, 'di ba? Kaya inis na inis kayo dyan. Ang lahat pong ginagawa nila Jose and Miles Ocampo ay playboy, no? Para magkaroon ng taste, ng excitement sa isang laro. Ganon. Samantalang pag-usapan naman natin itong Plenex ni Ryan Agoncillo sa kanyang Instagram story. So meron po kasing bumisit sa kanilang tahanan or pwede rin ito ay sa restaurant ng Agoncillo family which is yung Angredobo. Hindi ko kasi alam kung saang place ito pero parang sa bahay ata to ni Ryan Agoncillo. Sabi nga dito, great seeing you bro, brap na. So ayan no, masarap po talaga magluto. Itong sila Ryan and syempre itong si Judy Ann Santos. Kaso nga lang, hindi po sila magkasama ngayon kasi si Judy Ann Santos po ay sinusuportahan yung kanyang anak sa parang training. Nasa Kuala Lumpur ata sila kung di ako nagkakamali. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga SQ na kung saan ay naispatan po natin diyan sa VST studio ni Tito Soto, yung recording studio po ni Tito Sen na kung saan ay pinatayo niya po para sa recording niya. Ngayon nakita natin doon ang mga singing queens and syempre habang nagre-recording itong mga singing queens natin, nakatayo doon, nagmamonitor and si Tito Sen, nandoon po, nanonood lang sa mga SQ natin. So maraming nagtatanong kung para saan kaya itong nare-record ng ating mga SQ, kung ito ba ay solo song na po nila na i-release soon, na ikine-excite po ng marami, or para ba ito sa Christmas ng Itbulaga. So pwede din kasi malapit ng mag-October, September na ngayon, 'di ba? So October na, ilang araw na lang, October na. And then, parang ang bilis mag-December. Kaya eto na, todo prepare na po ang ating mga Dabarkads, lalo na po ang TBJ Production, para po sa kanilang magiging song sa darating po na Christmas. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang head ng TV5 na kung saan ay napapabalita po na na-retire sa news department ng TV5. Question mark pa yan hindi pa naman confirm. Pero meron na pong mga naglabas ng write-ups tungkol po dito. So, sino ba yaang head na yan ng news department ng TV5 na napapabalitang in-early retire ng TV5 di umano? Sabi kasi dito, sa inilabas po na write-ups ng Filipino Star ngayon, Lucy Cruz Valdez hanggang katapusan na lang ba ng buwan bilang hepe ng news department ng TV5? Anyari.
Was she forced to resign or nag-early retirement na dapat next year ang kanyang 65 na mandatory exit? Hindi tuloy maiwasang magtanong, may kinalaman ba ito sa delayed na reaction at action niya sa sexual harassment issue sa kanyang kaibigan na kasamahan sa trabaho sa TV5? Tapos totoo ba ang TV5 president muna na si Sir Guido Sabaliero ang tatayong head pansamantala sa News and Public Affairs ng network? Paano na ang iiwang show na Budol Alert? Totoo bang nakapag-tape na si Jiggy Manikad bilang kapalit ni LCB? Bakit hindi sa senior anchors ng TV5 na si Julius Babaw at si Cheryl Cosim? Si Jiggy ba ang favored one sa TV5 News anchor? So yan po ang nilalaman ng write-ups ng Filipino Star ngayon. Kung inyo pong natatandaan, nagkaroon po ng sexual harassment between sa dalawang empleyado po ng TV5, ano? Isang medyo mataas na executive, tapos under niya po yung ginawa niya ng harassment. Ngayon, parang ang balita, nagsumbong itong naabuso sa pinakamataas po ng TV5, pero parang di umano hindi, parang tinotolerate, parang di naman pinapansin, ganon, parang dinedelay, ganon. Natatandaan niyo po ba yung naging balita ni Rapi Tulfo na kung saan ipapatawag niya daw itong si Miss Lucy Cruz Valdez sa Senado pag hindi daw ito binigyan ng aksyon. So nagalit pa nga po doon, 'di ba, si Sir Rapi Tulfo kasi parang tinotolerate yung mga ganitong case na porket may kaibigan, merong pinsan sa loob, itong si Ginko ay pinapalampas na lang yung mga ganitong kaso. Kaya naman ang makarating po kay Sir Rapi Tulfo, nagalit po siya na bakit parang dinedelayed nyo yung pag-aksyon dito sa nagre-reklamo. So, agad po yung na-aksyonan nung sinumbong po kay Rapi Tulfo, and then nakipag-ugnayan din po si Rapi Tulfo dito kay Mr. Manny B. Pangilinan, ng owner po ng TV5. And ayun, mabilis po yung action po nila. Chinugi po agad itong si Ginko, and then yung mga lahat ng gagamitin, lahat ng makakatulong doon sa naabuso, medical, pampatherapy, sagot po yan ni Mr. Manny B. Pangilinan. Ngayon, nakagtataka lang ang mga tao na bakit magre-retire or ne-retire itong si Miss Lucy Cruz Valdez. Ano ang dahilan? Kung may kaugnayan daw ba ito sa nangyaring pang-abuso doon sa isang empleyado sa TV5. Yan po ang katanungan po nila. So sana po ma-confirm ito at maglabas sila ng statement kung ito man nga pong write-ups ng Filipino Star ngayon ay may katotohanan. Kasi deserve din naman po ng mga netizen ng paliwanag tungkol sa nangyayari po sa TV5.